Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, makinig kayo ng mabuti dahil meron akong mahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong February 2026. Maraming pensioner ang hindi alam na may mga pagbabago na nangyayari sa kanilang monthly pension. At kung hindi kayo maingat, baka may pera kayong hindi natanggap o kaya ay may mali sa inyong computation. Alam ko po na marami sa inyo ay umaasa lang sa monthly pension ninyo para sa gamot, pagkain, kuryente at iba pang kailangan. Kaya naman kailangan nating siguruhing tama at kumpleto ang natatanggap natin. Ang totoo po, may mga pensioner na hindi nakakaalam na entitled sila sa mas mataas na halaga. At dahil walang nagsasabi sa kanila, ang dating 6,500 lang na pensyon ay pwede sanang maging PH 500 o mas mataas pa kung alam lang nila kung paano mag-compute at kung ano ang mga karapatan nila. Kaya na ngayong video na to, tutulungan ko kayong maintindihan lahat ng pagbabago, lahat ng schedule ng payout, at lahat ng mga hidden benefits na baka hindi pa ninyo natatanggap. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang malaman ninyo na ang lahat ng sasabihin ko dito ay base sa official announcements ng SSS, GSIS, at iba pang government agencies. Hindi ito chismis, hindi ito fake news. Lahat ito ay verified information na pwede ninyong gamitin para sa inyong sariling kapakanan. Kaya pakiusap, panoorin ninyo hanggang dulo ang video na ito dahil sa dulo, mayroon akong ilang very important tips kung paano ninyo maiiwasan ang mga problema sa inyong pensyon at kung paano ninyo makukuha ang buong halaga ng karapat-dapat sa inyo. Malinaw ba? Sige, simulan na natin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pinakamalaking tanong na tinatanong ng maraming pensioner ngayong February 2026. May bagong dagdag ba sa pension? Ang sagot ay medyo komplikado, pero ipapaliwanag ko ng malinaw. Noong September 2025, nag-implement ang SSS ng Pension Reform Program at ito ay 3 taon na programa hanggang 2027. Kung kayo ay nag-retire o may disability pension, nakatanggap na kayo ng 10% increase noong September 2025. Kung kayo naman ay survivor pensioner, nakatanggap kayo ng 5% increase. Ang mahalagang punto dito ay ang increase na yan ay patuloy na natatanggap ninyo ngayong January at February 2026. Hindi yan one time lang. Ibig sabihin kung ang dating monthly pension ninyo ay 7,000 at tumaas ng 10% noong September, ang 7,700 na yan ay yan pa rin ang natatanggap ninyo ngayong February. Maraming tao ang nag-expect na may separate increase ulit ngayong January or February, pero ang totoo ay wala pang bago hanggang sa susunod na tranche na darating sa September 2026. Sa September na yan, makakakuha ulit kayo ng another 10% increase kung retirement or disability pensioner kayo at another 5% kung survivor pensioner kayo. Kaya kung ngayon ay 7,700 ang pension ninyo sa September 2026, aabot na yan ng around 8,470 kapag dinagdagan pa ng 10%. Yan ang plano ng government hanggang 2027 para tuloy-tuloy ang tulong sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang pension schedule para sa February 2026 dahil maraming pensioner ang nalilito kung kailan dadating ang kanilang pera. Ang SSS ay may fixed system pagdating sa pagbibigay ng monthly pension at ito ay divided into 2 batches. Ang first batch ay usually tumatanggap ng pension nila mula 1st to 15th ng buwan at ang second batch naman ay tumatanggap mula 16th to end of the month. Ngayong February 2026, ang pattern na iyan ay pareho pa rin. Pero importante na malaman ninyo kung saan batch kayo nabibilang dahil depende yan sa dulo ng inyong SSS number. Kung ang SSS number ninyo ay nagtatapos sa 0, 1, 2, 3, or 4, kayo ay first batch at makakatanggap kayo ng pension usually between February 1 to 15. Kung ang SSS number ninyo naman ay nagtatapos sa 5, 6, 7, 8, or 9, kayo ay second batch at ang pension ninyo ay darating usually between February 16 to 28. Ang mga pension ay idinadirect deposit sa inyong bank account sa UMID ATM card ninyo o sa ibang payment partners ng SSS tulad ng PesoNet. Kaya importanteng siguruhin ninyo na
Updated ang inyong bank details sa SS para walang delay sa pag-credit ng pera ninyo. May isa pang importanteng detalye na kailangan ninyong malaman tungkol sa 13th month pension. Noong December 2025, nag-release ang SSS ng total na 18.8 billion para sa 13th month pension ng 3.7 million pensioners. Ito ay automatic na na-credit sa accounts ng lahat ng qualified pensioners. At dahil nga may pension increase na noong September 2025, ang 13th month pension na natanggap ninyo ay mas mataas na rin compared sa previous years. Halimbawa, kung ang regular monthly pension ninyo ay 8,000, ang 13th month pension ninyo ay exactly 8,000 din. Kaya malaking tulong talaga yan, especially during the holidays. Ang importante dito ay automatic yan. Hindi na kailangan mag-apply. Pero dapat updated ang inyong information sa SSS para walang aberya. Pag-usapan naman natin ang mga batas at programs na maaaring makatulong sa inyo ngayong 2026. Nabanggit ko na ang Pension Reform Program na may 3 tranches hanggang 2027, pero may iba pang programs na available. Una, mayroon Emergency Loan Program na available hanggang December 9, 2026 or hanggang mataas ang declaration ng calamity. Kung kayo ay apektado ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol, o iba pang disaster, pwede kayong mag-apply ng calamity loan sa SSS. Pangalawa, may Micro-An program na approved na ng Social Security Commission noong December 17, 2025 at expected na ma-implement yan early 2026. Ang low short term, 15 to 90 days lang at ang interest rate ay 8% per annum o 67% per month lang na mas mura compared sa mga loan sharks at sangla. Pangatlo, ang SSS ay nag-hire ng 1 to 800 additional personnel para mapabuti ang serbisyo at mabilis na ma-address ang mga complaints at requests for assistance. Pang-apat, nag-expand ang SSS ng kanilang footprint. Nagbubukas ng 10 new branches locally at foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau para sa mga OFWs. At panglima, mayroon ding partnership na ini-explore ng National Commission of Senior Citizens at SSS para sa Annual Confirmation of Pensioners Program na makakatulong para mas organized at mas walang aberya ang verification process ng pensioners every year. Ngayon, importante ring pag-usapan natin ang GS pensioners dahil maraming government retirees ang nagtatanong kung may increase din sila. Ang totoo po, ang GSS pension ay medyo iba ang sistema compared sa SSS. Ang GSIS pension ay computed based on your highest average monthly compensation sa last 3 years of service at ang number of years na nag-contribute kayo. Kaya ang halaga ng pension ay mas mataas. Usually para sa GS compared sa SSS, pero walang automatic annual increase na tulad ng ginagawa ng SSS. Ang usual GSIS payment schedule naman ay every 8th of the month. Kaya ngayong February 2026, expected na makredit ang pension ninyo around February 8, unless that day falls on a weekend or holiday kung saan usually advance ang payment para ma-receive ninyo ng on time. Importante ring mag-check kayo sa GSIS website or sa inyong may GSIS account para updated kayo sa exact payment dates at sa inyong pension amount. May isang batas na pending sa Congress na dapat ninyong malaman. May bill na approved na ng House panel na naglalayong magbigay ng monthly pension na at least 1,000 sa lahat ng senior citizens, hindi lang sa indigent seniors. Ibig sabihin, kahit na may SSS or GSIS pension na kayo, pwede pa kayong makatanggap ng additional 1,000 per month. Although may option kayong mag-opt out kung ayaw ninyo. Pero ang bill na ito ay hindi pa final law. Kailangan pa itong pumasa sa House Plenary at sa Senate bago maging batas. Pero ang point ko dito ay abangan ninyo ang development na yan dahil pwede kayong makakuha ng additional income pag naging law na yan. Meron ding social pension for indigent senior citizens na pinapatakbo ng DSWD. Kung kayo ay 60 years old or older, walang regular income, walang SSS or GSIS pension, at considered na indigent or frail and sickly, qualified kayo sa 1,000 monthly pension na yan. Ngayong 2026, continuing ang programa na yan at ayon sa reports, may around 4 million seniors na ang nakatanggap ng social pension payouts.
Ang problema lang ay may waitlist na umabot na ng over 1 million seniors dahil sa limited funding. Pero kung qualified kayo at hindi pa kayo nakaregister, pumunta kayo sa DSWD office sa inyong area para mag-apply. Ang 1,000 per month na yan ay malaking tulong na rin, especially kung walang ibang source of income. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tips para hindi kayo mawalan ng pera o magkaroon ng problema sa inyong pensyon. Una, laging i-check ninyo ang inyong SSS or GSIS online account para makita ninyo kung tama ang nakakredit sa inyo. May mga instances kasi na may error sa computation or may delay sa payment dahil sa outdated information. Pangalawa, siguraduhing updated ang inyong bank account details, mobile number at address sa SSS or GSIS records. Kapag nagbago kayo ng address or nagpalit kayo ng bank, i-update ninyo agad para walang aberya. Pangatlo, mag-ingat sa mga scammers na nagte-text o tumatawag claiming na taga SSS or GSIS at humihingi ng personal information or pera. Ang official SSS hotline ay 1455 at ang lahat ng SSS services ay free of charge. Walang government agency na hihing bayad in the form of gift cards or wire transfers. Pang-apat, kung may problema kayo sa pension ninyo, pumunta agad sa SSS or GSIS office or mag-file ng complaint online. Huwag kayong mag-antay ng matagal dahil may time limit ang pag-file ng claims. At panglima, kung alam ninyong may karapatan kayong tumanggap ng dependence pension para sa inyong anak na below 21 years old or may disability, mag-apply kayo ng dependence pension dahil entitled kayo sa additional 10% ng inyong monthly pension o $250, whichever is higher per dependent child. Isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang Portability Law o RA 7699. Kung kayo ay nag-work both sa at private sector sa inyong career, pwede ninyong i-combine ang contributions ninyo sa SSS at GSI para makakuha ng mas mataas na pension. Halimbawa, kung work kayo ng 10 years sa government at 8 years sa private sector, pwede ninyong i-consolidate yan to get a total of 18 years of service. At ang pension computation ay base sa combined service ninyo. Maraming retires ang hindi alam ang law na ito, kaya napakaliit lang ng pension na natatanggap nila. O kaya ay wala silang pension at all, dahil hindi nila naabot ang minimum years of service sa isang system. Kaya kung applicable sa inyo ang portability law, pumunta kayo sa SSS o GSI office at mag-apply para makombine ang inyong contributions. May mga required documents lang tulad ng Certificate of Total Contributions mula sa GSIS kung mag-apply kayo sa SSS or vice versa. Ngayon, tungkol naman sa tax implications ng pension, ang good news ay ang SS at GSIS pensions ay generally exempt from income tax based sa National Internal Revenue Code. Kaya ang buong halaga ng inyong monthly pension ay walang bawas na tax, maliban na lang kung may ibang source of income kayo na taxable. Pero ang pension mismo ay tax-free. Kaya ang PID 500 na nakatanggap ninyo ay 8,500 talaga. Walang income tax withholding. Ito ay malaking advantage compared sa ibang bansa na may tax pa sa pension income. And yung sa mga may plano pa ring magtrabaho kahit nag-retire na, may rules din ang SSS at GSIS tungkol diyan. Kung kayo ay 60 to 64 years old at nag-retire na under optional retirement, pero nag-work ulit kayo, may possibility na masuspend ang inyong pension. Depende sa situation. Pero kung kayo ay 65 years old na at nag-retire under compulsory retirement, generally pwede na kayong magtrabaho ulit without affecting ang pension ninyo. Ang importante ay i-inform ninyo ang SS or GSIS kung magbabalak kayong magtrabaho ulit after retirement para malaman ninyo ang effect sa inyong pension at para hindi kayo magkaroon ng problema later on na may overpayment na kailangan ninyong i-refund. Sa mga may questions tungkol sa kanilang pension amount, mayroon kayong option na pumunta sa SS or GSIS office at mag-request ng detailed computation ng pension ninyo. Ipapakita nila sa inyo kung paano nila kinumpute ang inyong pension based on your average monthly salary credit, your credited years of service, at ang formula na ginagamit ng SSS or GSIS. Kung may discrepancy or error, pwede kayong mag-file ng request for recomputation with supporting documents.
Maraming pensioners ang nakadiscover ng error sa computation nila pagkatapos nilang mag-request ng detailed breakdown at nakuha nila ang additional amounts na dapat sa kanila. Pag-usapan din natin ang mga bagong innovations ng SS para mas convenient ang pag-access ng services. Meron ng MySS mobile app na pwede ninyong i-download sa inyong smartphone at doon ay pwede ninyong gawin ang maraming transactions tulad ng checking ng pension status, updating ng information at pag-file ng claims online. Hindi na kailangan pumila ng mahabang oras sa SSS office para sa simple transactions. Meron din silang online appointment system. Kaya kung kailangan ninyong pumunta sa office for over-the-counter actions, pwede kayong mag-book ng appointment in advance para mas mabilis at organized. At para sa mga nag-aalaga sa senior citizens na hindi na makalakad o bedbound na, may home service program ang SSS para sa pension verification. Pwede kayong mag-request na pumunta ang SSS personnel sa bahay ninyo para sa annual confirmation of pensioners. Instead, nadalhin pa ninyo ang elderly person sa SS office. Mahalagang reminder din para sa mga pensioners na may asawa at dependent children. Kung sakaling pumanaw ang pensioner, ang legal spouse at dependent children ay may karapatan na makatanggap ng death or survivor pension. Ang survivor pension ay 5-year guaranteed, meaning even if walang qualified beneficiaries, ang secondary beneficiaries ay pwede pang makatanggap ng lump sum benefit equivalent sa balance ng 5-year guaranteed period. Kaya importante na updated ang inyong beneficiary designation sa SSS or GSIS records para walang problema sa pag-claim ng benefits in case of unfortunate event. Para sa mga nag-aalaga ng seniors, importante ring malaman ninyo ang guardianship requirements kung ang pensioner ay incapacitated na or may cognitive impairment. May specific process ang SSS at GSIS for guardianship of incompetent pensioners at kailangan ng medical certificate from attending physician plus affidavit for guardianship plus interest savings account kung saan ikikredit ang pension. Ang prosesong ito ay para ma-protect ang rights ng pensioner at para masigurado na ang pension ay napupunta sa tama at ginagamit para sa benefit ng pensioner. Sa pagtatapos, ang message ko sa lahat ng pensioners ay ito. Huwag kayong mahihiyang magtanong at mag-claim ng mga karapatan ninyo. Ang pension ninyo ay hindi regalo ng government. Yan ay result ng decades of contributions and hard work ninyo. Kaya kung may nararapat kayong benefits na hindi ninyo natatanggap, mag-follow up kayo. Kung may problema sa computation, mag-file kayo ng complaint. Kung may programs na available na pwede kayong makinabang, mag-apply kayo. Ang SS, GSIS at iba pang government agencies ay nandyan para maglingkod sa inyo, hindi para pahirapan kayo. Tandaan, ang February 2026 pensyon ninyo ay kasama na ang increase na nagsimula noong September 2025. At ang susunod na tranche ng increase ay darating sa September 2026. Kaya abangan ninyo yan para makita ninyo ang additional increase sa inyong monthly pension. At huwag kayong magpapaniwala sa mga fake news na may instant fee, 15 FE 400 increase, or may special bonus na biglang lalabas. Ang totoo lang ay ang structured 3-year pension reform program na gradually tumataas every September. Lahat ng iba ay rumor lang o misinformation. Salamat sa inyong pakikinig hanggang dulo ng video na ito. Sana ay nakatulong ang information na ibinigay ko para mas maintindihan ninyo ang inyong pension rights at ang mga bagong pagbabago ngayong 2026. Kung mayroon kayong tanong o kung may specific situation kayo na hindi ko na-cover dito sa video, mag-iwan ng comment sa baba at tutulungan ko kayong sagutin. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap na i-share ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na senior citizens din para mas marami ang makakaalam ng important information na ito. Mag-ingat po kayo palagi at sana ay tuloy-tuloy ang kalusugan at pagpapala sa inyong buhay. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.